Naugnot na naman ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay dating Senador Bong Revilla. Yan ay para sa kasong malversation kaugnay sa flood control scandal. Live mula sa Sandigan Bayan, nangunguna sa balita si Mon Gualdes. Mon, bakit hindi na naman natuloy itong arraignment ni Revilla? Yes, Gigi, may mga panibagong motion kasing inihain ng kampo ni dating Senador Bong Revilla, kaya sa pangalawang pagkakataon, napurnada na naman yung arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating senador, kaugnay nga sa malversation of funds case sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Bantay sarado nga ng mga tauhan ng BJMP nang dumating dito sa Sandigan Bayan, sina dating Senador Revilla at iba pa niyang kapwa akusado. Bukat lumapit sa dating senador at kausapin siya at nakamusta natin at maikli lamang ang kanyang tugon. Pakinggan natin. Ay, kumusta po kayo, sir? Laban lang. Kabilang sa mga bagong mosyong inihain ng kampo ni Revilla, Jiggy, is yung motion for inhibition ni 3rd Division ng Sandigan Bayan Chairperson Carl Miranda. Ang paniwala kasi ng kampo ni Revilla kapatid ni Miranda, itong isang abogado ni dating DPWH Yusek Bernardo, Roberto Bernardo, na humarap siya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. At ang sabi, talaga, kumbaga, medyo may pagdududa, yung kampo naman ni Revilla tungkol dito. Ang tingin ng prosekusyon, posibleng panibagong delaying tactics na naman ito ng depensa. Pero pinabulaanan niya ng kampo ni Revilla. Pakinggan natin ang bahagi ng kanilang pahayag. Sinusundan po namin ang tamang proseso at ginagamit lang po namin ang lahat ng maaaring magamit na proseso nang naaayon sa kanyang karapatan bilang akusado. Mon, yung naunang motion ni Revilla ay sinita ng mga maestrado. Anong detalye nito? Yes, Gigi, tila sinabon nga or sinita ng maestrado, particularly ni Associate Justice Carl Miranda, itong mga abogado ni Revilla dahil sa mga salitang ginamit ito sa kanilang motion. Kabilang dyan yung minadali, dangerous precedent at turn blind eye o tila nagbulag-bulagan daw ang Sandigan Bayan, kaya mabilis na nailabas naman itong arrest warrant laban sa dating senador. Nagpakita nga rin ng ilang news clippings o articles itong si Justice Miranda ng di umano'y pahayag naman ni Attorney Lorna Capunan na nagsasabi na obscene haste o nagkaroon ng obscene haste o labis-labis na pagmamadali ang Sandigan Bayan sa paglalabas nga ng arrest warrant laban kay Revilla. Nang hingi ng sorry itong abogado ng dating senador at inilinaw nila na hindi nila bahagi o hindi bahagi ng defense team itong si Attorney Capunan para sa mga kasong kinakaharap niya sa Sandigan Bayan. At pinaliwanag din ni Associate Justice Miranda na ilang oras din yung inabot bago sila nakapaglabas daw ng arrest warrant nung araw na inilabas nga ito ng Sandigan Bayan. Samantala, nireset naman yung arraignment ni Revilla at isa pang kapwa-akusado nitong si Juanito Mendoza sa susunod na linggo, next Monday, it's February 16, habang naghain naman ng not guilty plea yung 5 iba pang kapwa-akusado ni Revilla na pawang mga dating opisyal at empleyado ng DPWH. Jiggy. At Mon, para sa kasong graft, natuloy ba yung arraignment ni Revilla? Yes, Jiggy, actually, this is a different story to tell dahil dito naman sa 4th Division ng Sandigan Bayan kung saan dinidinig yung kasong graft. Dito, natuloy yung arraignment pero tumanggi siyang magbigay ng plea o tumanggi siyang maghain ng plea. Refused to enter a plea ang ginawa ng dating senador habang yung dalawang kapwa-akusado niya na si RJ Dumasig at Juanito Mendoza ay naghain ng not guilty plea. Ang paliwanag ng kampo ng dating senador, naghain kasi sila noong una ng motion to quash information, pinababasura yung pinakakaso, kaya kumbaga parang part ng position daw nila yung hindi paghahain ng plea, lalo't binasura kasi yung naturang motion at meron pa daw sila mga pagkakataon na maghain pa sana ng motion for reconsideration. Sa February 19 naman, nakatakda yung pre-trial ng kaso, lalot dahil nga tumangging maghain ng plea si dating Senador Revilla, korte na ang nagbigay ng plea para sa kanya and that's also not guilty plea. Jiggy. At natuloy bang magtipon, Mon, yung mga taga-suporta ni Revilla?
Oo, Jiggy, nag-gather sila sa labas ng Sandigan Bayan, bitbit ang mga banners at nagpapakita nga ng suporta para sa dating senador. Ang kanilang ginigiit, hindi raw dapat si Revilla, kundi si dating Yusek Bernardo ang dapat daw na managot dito sa naturang mga kaso. Habang halos ganito rin yung tema ng ginawa namang prayer rally kahapon hanggang gabi sa May Cavite, kung saan nagsalita rin dito ang misis mismo ng dating senador na si Congresswoman Lani Mercado Revilla, na nagsasabi na inosente o malinis ang konsensya ng kanyang mister. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Congresswoman Lani. Masakit at higit sa lahat, nakakagalit. Ang kanyang pagdurusa ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya. Jiggy, sinabi rin ni Congresswoman Lani na may mga ilang nagsasabi daw sa kanilang kampo na sana raw lumipad ng ibang bansa o nagtago na lang itong si Senator Revilla, dating Senator Revilla, kaysa nga sumuko no sa city jail para nga sa kasong kinakaharap niya kaugnay sa umano'y flood control scandal. Pero hindi raw ito kayang gawin ng dating senador, kaya talagang buong tapang niya hinaharap itong mga kaso sa kabila ng kanyang pagiging inosente sa mga bagay daw na ito. At matapos ang arraignment at mga ginawang pagdinig kanina, agad ding ibiniyahin na pabalik ng Quezon City Jail si Revilla at iba pang mga kapwa-akusado kaugnay sa flood control scandal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Sandigan Bayan. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.